So when the President removed the treaty or withdrew from the treaty, did it violate a law? It did, Your Honor. Which law? Many Statute. laws, Your Honor, we are parties to so many treaties, Your Honor. For instance, the four Geneva Conventions. Which one? Which The convention? four Geneva Conventions, Your Honor. The we Geneva have- Conventions. Yes, and Have we withdrawn from the Geneva Conventions? we are not, Your Honor, but all of these Have we conventions. withdrawn from Protocol 1 of the Geneva Your Honor. Convention of 1949? Have we withdrawn from Protocol 2 of the Geneva Convention? No, Your Honor, but our Have we answer. withdrawn from the Hague Convention of 1907? No, Your Honor. So, what are you saying? We have also withdrawn from the Geneva Convention? Are the provisions of the Geneva Conventions already in Republic Act 9851? Yes, Your Honor. Did we withdraw 9851? Well, that is not our So be answer, Your careful, Honor. counsel. Don't do what a law student does. You answer the question. We did not, Your Honor. The question is, here we have a law passed by the House and the Senate. The House and the Senate, through a law, decided that only these portions of the Rome Statute will bind the Philippines. Correct? That's correct, Your Honor. Only by treaty did we add certain Yes, Your other Honor. things. That's correct, Your Honor. With the President withdrawing from the treaty, did the President violate this statute? And Did the President withdraw from 9851? may I qualify my answer, Your Honor? Did the President No, Your Honor. No. So, he did not. It did not, Your Honor. Yes. So, that's it. Thank you. Eto na nga mga kaibigan, klarong-klaro po ang desisyon na ito ng Korte Suprema kaugnay po doon sa interpretasyon po ng Republic Act 9851. Ito po yung ginamit at ito po yung sinasabi ni dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ginamit nila para maipadala o isurrender si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so kung napanood ninyo yung hearing sa Senado na ginampanan po ng chairman nito na si Senator Amy Marcos, no? Siya po yung dating chairman ng Foreign Relations na kung saan ay tinalakay po yung naging pagdakip kay former President Rodrigo Roa Duterte. So narinig po natin ng makailang beses, hindi po extradition treaty yung ginamit para siya po ay madala sa The Hague, kundi sinurrender po. Yun po yung salita ni dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Nung nakaraang linggo mga kaibigan ay nagkagulo nga po sa Senado sapagkat kitang-kita po natin kung paano hinabol ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Senator Rolando Bato de la Rosa. Ayan nga po, no, kitang-kita natin nagtatatakbo po si Senator Bato de la Rosa at noong sa bandang pinakanghuling hagdan na nga po ay nakita po natin kung paano po siya muntikang talagang matapilok, no, at mahulog sa hagdan. Buti na lamang at nakahawak po siya. So, well, anyway, ang purpose po ng National Bureau of Investigation ay dalhin din po kaagad si si Senator, no, Senator Bato de la Rosa, dalhin diretso sa The Hague pagkahuli. Ganyan po ang plano nila. So, yan po yung sumunod na mga pangyayari. The next day, mga kaibigan, ay nagkaroon naman ng putukan sa Senado at ang sabi po ni NBI Director, wala daw po silang mga operatiba doon sa loob po ng Senado. Okay? Pero noong mga sumunod na araw ay sabi na po niya wala po sa Senado pero nandoon sa GSIS. Okay? So bigyan ko kayo ng konteksto mga kaibigan. Noon pong ako ay nasa National Labor Relations Commission o NLRC sa may Banawe Corner P. Florentino Street, no, Quezon City. Yung building po ng NLRC ay pag-aari ng GSIS. So ibig sabihin nangungupahan po ang NLRC sa GSIS. And the same thing ang Senado, okay? Ang Senate building po ay hindi po pag-aari ng gobyerno. Hindi po ito pag-aari ng Senado. Okay?
Sila po ay nangungupahan lamang sa GSIS. Building po ng GSIS yung pinapasukan ng mga senador. Okay? So, ayun po ang mga kasinungalingan ni NBI Director Matibag. Okay? Sabi po niya walang mga NBI doon, pero yung guard na nandoon sa lugar ay nagpositibo po, no, sa powder ng baril. 'Di ba? So paano mangyayari 'yon? Yung nahuling security guard ng NBI doon. Hindi pala security guard, operatiba ng NBI na nahuli doon sa Senado nagpositibo. 'Di ba? So paano mo masasabi na walang taga doon, walang taga NBI? Okay, 'di ba? So well, anyway, mga kaibigan, eto na nga po yung decision. At ang tanong ng marami, no, tanong ng marami dito, tanong ko din, okay, unahin po natin, ang legislative branch of the government, sila po yung nagbabalangkas, sila po yung nagpapasa ng mga batas na ginagamit at napakikinabangan natin ngayon. Yan po yung legislative branch of the government. Yung judiciary o yung judicial branch of the government, sila po yung nag-i-interpret, no? Sila po yung nagpapaliwanag, sila po yung nag-e-explain talaga kung paano nga ba intindihin at ano nga ba yung mga conflict sa batas, sila po yung nagka-clarify doon. And that is headed by the Supreme Court. Okay? At sa desisyon na po na ito ng Korte Suprema kaugnay doon sa paano i-implement, paano gumagana itong Republic Act 9851, kitang-kita po natin yan. Malinaw na malinaw po, di ba? Na in the absence of a treaty or in the absence of extradition treaty or any treaty, wala na pong powers, no? Ang mga nakakonect doon. Kung ano po yung treaty na yan, sila po yung, kumbaga, sila yung parang gasolina, sila yung pinakang kuryente na nag-uugnay-ugnay doon sa mga bagay-bagay. So in other words, dahil wala na pong treaty, wala na rin pong jurisdiction ang ICC. Yan po yung sinasabi ng desisyon na ito sa Cayetano versus Pangilinan. Okay? And pagdating po sa extradition, meron po tayong rules pagdating diyan. So ano po ibig sabihin? Kapag extradition po yung gagamitin natin na pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, dapat dumaan po ito sa local courts. Yan po yung proseso na nakasaad po sa mga batas po natin. Kung ang gagamitin naman po natin ay surrender because nag-violate tayo ng Rome Statute, ayan, dapat ay sumailalim tayo sa Rome Statute, okay? Kahit po sa Rome Statute nakalagay po sa Article 59, kapag meron silang ipinapa-aresto o ipinapahuli, ay hindi po nila kailangang dalhin doon, no, sa kanila. O ibig sabihin, sabi po ng ICC, kapag ang isang akusado ay nagkamali, nagkasala sa Rome Statute, ibig sabihin may nilabag sa Rome Statute, no, ay hindi naman namin kailangang kunin kaagad dyan sa bansa na yan, yung taong akusado. So, kapag nahuli ninyo dyan yung akusado, hindi dapat at hindi kailangang dalhin dito sa amin. Kailangang dumaan muna ito sa local courts at ibigay sa kanya ang kanyang mga karapatang pantao. Andyan na po yung mga local laws natin. Andyan po yung Bill of Rights and so on so forth. 'Di ba? So, kahit po ICC mismo na ang nagsabi, kahit nagkasala sa kanila, yung isang tao ay hindi po required at hindi po compulsory na kaagad-agad ay dalhin po doon sa kanila. Kinakailangang dumaan muna ito daw sa local courts at yan po ay nakasaad sa Article 59 of the International Criminal Court. Okay, ngayon ang tanong natin at panoorin natin mamaya itong video na ito ha. Ang tanong natin ngayon, no? Si Senator Rolando Bato de la Rosa ba, no, dapat bang hulihin at dalhin kaagad sa ICC? Okay? Pangalawang tanong, since ang executive branch of the government, ang branch ng gobyerno na kung saan sila po ang
nag-execute ng batas. Paano kaya nila i-execute o ipatutupad itong batas na ito na dinesisyonan na po ng Korte Suprema? Okay? Again, ang legislative tagagawa ng batas. Ang judiciary, sila po ang nag-i-interpret ng batas. And executive branch, sila po ang tagapagpatupad, tagapag-execute ng batas. And now, sabi ng Korte Suprema, no, wala pong nilabag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang kumalas po tayo sa ICC. Since wala pong nilabag, no, tayo po ay kinakailangang sumunod sa batas natin. O ibig sabihin, kapag hinuli daw yung isang akusado ay hindi dapat dalhin kaagad sa ICC. Kailangang dumaan ito sa local courts. So susundin kaya ito ng ating pamahalaan? Susundin ba ito ng executive branch of the government? Kaya nga masasabi mo na nakakatakot kasi kasinungalingan yung sinasabi ni NBI director, 'di ba? Ang dami niya pong mali doon sa kanyang mga pahayag na tila baga wala bang alam ang pangulo dito? I don't think so. No? So, yun lang guys ang katotohanan nito, yung pangulo ang mastermind sa lahat ng mga nangyayaring ito. Obviously yan. Very obvious yan. Okay, but anyway, let us wait for the decision of the executive branch of the government. Nasaan ang Pangulo? Kailangan nating marinig mula sa kanyang bibig kung ano ang gagawin niya, no? Kung ano ang gagawin niya at ipag-uutos kaugnay sa kasong isinasampa o isinampa kay Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Okay, so ang mali pa dito mga kaibigan, no, ang obvious na obvious po dito. Noong nandoon po yung NBI, sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano noon, nandoon daw ang NBI pero wala po silang dalang warrant of arrest. And then again, after few hours of investigation, wala nga po talaga silang dala. Sino po ang may dala ng warrant of arrest? Yung isang tao na wala namang posisyon sa gobyerno, hindi na po senador, wala na po, as in, zero po ang posisyon ni Antonio Trillanes. Wala po siyang posisyon, no? Pero bakit nandoon sa kanya at bakit nasa kanya yung warrant of arrest laban kay Senator Rolando Bato de la Rosa? Alright? So, panoorin po natin ng buo yung oral arguments na ito na kung saan ay tinalakay yung Republic Act 9851.